sobre 15,000. Ang nag-abot is staff ng Comment kayo dito. Sa tingin nyo, kailangan pa ba nating siraan si PBBM? Kailangan pa bang siraan ng mga vlogger si PBBM? Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa inyong Tabunang PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa bagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-usapan natin mga kababayan, ito ay patungkol dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ako, ito mga kongresista natin mga kababayan, nagpapansin na naman. Mukhang wala nang pumapansin sa kanila mga kababayan kasi wala nang naniniwala. At eto, naglalabas ngayon ng bagong issue para naman pag-usapan ulit. At eto, sige pa, sino natin mga kababayan? Anong ginagamit na issue? Yung mga lumang tugtugin mga kababayan. Kung natatandaan nyo mga kababayan, nung nag-hearing sila dyan sa good government, patungkol dyan sa budget ng Office of the Vice President, mayroong lumabas na under the name of Gloria Mercado mga kababayan na kung saan nakatanggap daw siya ng sobre. Diba? At ito mga kababayan, ngayon naman ay may lumabas isang vlogger. Nakatanggap daw ng sobre. Diba? Kalain nyo? Nako. Nagbibigay na pala ang Office of the Vice President ng bayad sa mga vloggers mga kababayan. Nako. Bakit hindi ito nakatanggap dito? Nako. Totoo kaya ito? Ito pag-usapan natin mga kababayan. Ito maiksi lang itong video natin. Then pag-usapan natin ng mabilisan. Kasi nako, klarong-klaro ito mga kababayan. Isang panloloko. Well anyway, ito share muna natin itong balita na ito mga kababayan. By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share na videos po natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na at umabot na po tayo ng 10,000, of course, palpakan tayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, upisan na natin. Pakinggan na galing ito sa Milyonaryo News Channel mga kababayan. Ito, pakinggan mo natin yung balita. May bagong alegasyon ang vlogger na si Pebbles Cunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. isang beses, nakasobre 15,000. Ang nag-abot is staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang alegasyon na ito ni Pebbles Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado ang nagsabi na nakatanggap rin siya ng sobre. Bagay na posible raw na pinagdalhan ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd sa ilang Ayan mga kababayan, familiar yung mga galawan. Ayan, dalawa familiar. Pag-usapan natin to. alim ng pamumuno ni Duterte. But yung from the OVP, it's the first time that I heard of it. But if it is true, and if the vlogger would execute siguro an affidavit attesting to the fact, that maybe it might be included in one of the articles of impeachment. Hindi kasama ang bagong aligasyon sa affidavit ni Pebbles nang humarap siya sa House Tri-Committee nang talakayin sa investigasyon ng fake news ang polvoron video. Isa si Flores na naatasa na tumayong prosecutor para sa Article 6 ng impeachment o yung may kaugnayan sa mga destabilization, sedition at insurrection na aligasyon laban kay Duterte. Kailangan patunayan ng OVP kung legal ba ang pagbibigay nila ng bayad sa vloggers at siguruhing hindi ito ibinigay para siraan ang Pangulo. It's gonna be a very serious allegation if public funds were used to destroy the reputation of the sitting president. So, if there is any truth to that allegation, those are very serious allegations. Sa ngayon, wala pang update kaugnay sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment ni VP Sara at marahil ay maipagpapatuloy ang kanilang paghahanda matapos ang darating na eleksyon. Para sa agenda, Zandro Ochona, Milyonaryo News Channel. Okay mga kababayan, hanggang dyan mo lang muna tayo. Alisin muna natin ito mga kababayan ha. Okay, ito pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan. Ano ba ito? Ito. Okay.
bagong allegation mga kababayan ng vlogger na ito. Si Pebbles Cunanan, ngayon ko lang narinig, hindi ko pa nakita itong channel niya. But anyway, first time nating narinig ito, itong tao na ito, during the Tri-Committee hearing mga kababayan, na kung saan, binulgar niya si Harry Roque daw, ang source ng video. Which I think, yung base na statement niya, halatang, nako, questionable yun mga kababayan. No? Kayo na mag-comment kayo dyan patungkol dun. Pero hindi yan yung pag-usapan natin. Ito yung pag-usapan natin patungkol dito sa allegation niya laban kay Sara Duterte mga kababayan. Eto, ang allegation niya, katulad ito doon sa allegation ni Gloria Mercado, which I think marami nang bumara. Pati tayo binara na din natin yan mga kababayan. Eto, may nagbigay daw sa kanya ng sobre, sabi allowance. Sinong nagbigay? Staff daw ng OVP. Una-unang tanong, bakit kilala niya ba ang lahat ng staff ng OVP? Gaano siya kasigurado na yung taong nagbigay sa kanya ay talagang staff ng OVP? Okay? Paano kung talagang staff yan ng OVP, paano niya malalaman, paano niya masisiguro na yung pera na galing sa staff ng OVP ay talagang galing ba talaga kay Sara Duterte? Kasi pwedeng ibang taong nag-utos doon. Kasi staff lang naman siya. Pwedeng meron din siyang natanggap, kaya sumusunod lang din siya sa utos at ginamit yung Office of the Vice President para sabihan na ito bigay ni Office of the Vice President. Di ba? Yung mga lumang tugtugin niyan mga kababayan, halatang gawa-gawa, halatang guni-guni lang. Di ba? Ang dali-daling barahin yan mga kababayan. At yet, itong mga taong to, meron talagang guts na ilabas ito. Di ba? Halatang halata na talaga paninira ito sa kampo ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kasi lumalabas ngayon. Tingnan nyo, bakit ito yung nilabas? Tingnan nyo yung survey mga kababayan patungkol dito sa trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sinisira na si Sara Duterte, yet yung trust rating niya, anong nangyari? Lalong tumataas. Sinisira si Sara Duterte, kaninong trust rating ang bumaba? Kay Bongbong Marcos. Di ba? Again, lumang tugtugin. Bakit? Kasi ginamit na ito kay Gloria Mercado. Mas mabuti pa yung kay Gloria Mercado, mayroon pang ebidensya yung mga sobre. Hindi na ito. Malabo naman talaga yun magamit doon sa korte. Kalahin nyo, meron na siyang 15 na envelopes ng mga sobre, inilagay pa niya sa maliit na bag. And then tinanggap din naman ng Congress. Kasi unang-una, kahit maglagay pa sila dyan, mag-fingerprint testing pa sila dyan mga kababayan, ako, ang dami nang nakahawak ng sobre. Tanong natin, yun ba yung talagang sobre na natanggap niya? Tanong, nasaan yung pera kung talagang merong pera? Ginamit na niya, ibinigay na. Sinong may kasalanan ngayon? Sinong umamin dito na tumanggap ng bribe? Kung talagang totoo yan, ha? Di si Gloria Mercado. At yung technique na yun mga kababayan, yan din yung ginamit para dito. Asa isang vlogger na ito mga kababayan. Kung meron mga vlogger na nakakita ng video natin ngayon, lalo na mga supporters ni Vice President Sara Duterte ng mga vloggers, mag-comment kayo dyan kung meron kayong natatanggap galing kay Vice President Sara Duterte para i-promote siya. Tayo, pinopromote natin dito si Sara Duterte o pati si PRRD, sinusuportahan natin dito sa channel natin. Yet, kahit piso mga kababayan, wala tayong natatanggap dyan. Sumusuporta lang tayo kasi nakikita natin na mabuti yung mga ginagawa nila sa bansa. Yet, binabara sila, kaya pinagtatanggol natin. Okay? Honestly ako mga kababayan, bago pa lang itong channel ko, nag-umpisa tayo nung November. Bakit nag-umpisa tayo nung November? Kasi
nakita natin ilang buwan na, I think around July, binabanata na nila si Sara Duterte at si PRRD. At nakikita natin sa mainstream media, sa Congress, na halatang halata na sinisiraan itong mga Duterte. Kaya, napag-isipan natin, ipagtanggol, gawa tayo ng channel at ipagtanggol natin itong mga Duterte. Na kung saan, na-appreciate natin yung mga ginawa, lalo na ni PRRD, nung time niya. At ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd at bilang Vice President. Kaya pinagtanggol natin. And again, kahit piso mga kababayan, wala tayong natatanggap. Galing, kahit kanino man, galing ni Vice President o ni PRRD. Okay? Na-appreciate lang natin dito kasi lumalawak yung naaabot ng channel natin. Ngayon nga, nag 10,000 subscribers na tayo. Again, November pa lang tayo nag-umpisa. Kaya ang hirap paniwalaan mga kababayan na itong si Vice President Sara Duterte or kahit sinong Duterte, kailangang magbayad ng mga vloggers para i-promote sila. Kasi in the first place, hindi na nila kailangan ng mga taong bayaran para i-promote sila. Yung mga tao na nga ang nagre-request sa kanila na umakbo, ayaw nga nila. Balikan nyo yung 2016, anong nangyari doon? Sino nagpatakbo kay PRRD? Sino yung mga ano ba yun? Nagpugos, pumwersa, nagpilit. Kay PRRD na tumakbo. Yung iba nga, hulog-hulog pa ng piso-piso para suportahan yung campaign ni PRRD. Ako personally, nakita ko si PRRD dito sa aming lugar. During the campaign dumaan lang ako sa isang mumurahing hotel. Doon siya galing. Doon siya nakastay. Kasi walang budget. Yung mga tao yung nagpatakbo. Yet, nung naging presidente siya, ang ganda ng takbo ng Pilipinas. Kaya itong mga ginagawa nila mga kababayan, halatang halata na ito ay paninira. Again, hindi na kailangan ng mga Duterte na magbayad pa ng mga vloggers. Kasi yung mga vloggers mismo na sumusuporta kay PRRD ay kusang loob na ginagawa nila yan kahit walang bayad. Kasi hindi mahirap ipresenta itong mga Duterte. Mas mahirap kung may ginagawang katarantaduhan at baliktarin mo. Kagaya ng ginagawa ng Undersecretary ng PCO ngayon mga kababayan. Na kung saan kahit mali, binabaliktad para lang maganda pakinggan. Anong example natin doon? Yung nangyari sa sinasabi nilang Qatar na mayroong mga OFW na nahuli doon sa Qatar. Anong ginawa? Pinapalabas na nahuli daw kasi nag-rally. Lumabas yung totoo, hindi naman pala. Miscommunication lang pala. At anong sinasabi ng Undersecretary PCO? Pinalabas na daw, hindi na daw kinasuhan kasi kinausap na ni Bongbong Marcos yung Qatar government. Nakalabas na pala before pa niya nakausap. Di ba? Kaya pag mga ganyan, ang hirap depensahan yan mga kababayan. Hindi katulad dito ng mga ni Vice President Sara Duterte at ni PRRD na isang salita lang, tingnan mo sa gawa, ang dali-dali. Ipapakita mo lang yung ginawa nila. Kahit hindi ka na magsalita, okay na. Ito mga kababayan, at ito sinasabi dito ng prosecution ng impeachment ng mga congressman mga kababayan na pwede dong gamitin bilang witness doon sa impeachment trial ni ni Vice President Sara Duterte. Ito pag-isipan nyo. Sa tingin nyo, magiging witness yan? Mag-comment kayo dyan. Ito pag-isipan nyo lang. Bago natin pagpatuloy. Sa tingin nyo, magiging witness kaya ito?
Ako personally mga kababayan, ang labo. Bakit? Kalain nyo, kung ikaw magiging witness ka or posibleng magiging witness ka, do you think lalabas ka in public at sasabihin mo kung anong posibleng sabihin mo doon sa witness stand? Sumagot kayo dyan, mag-comment kayo dyan mga kababayan. At ako bilang abogado ng prosecution, at kung alam ko ikaw posibleng witness, do you think ilalabas kita? Di ba? Sa tingin nyo, kung again ha, kung tunay akong sincere akong abogado, pinoprotektahan ko yung welfare or seguridad ng mga witnesses ko. Do you think sasabihin ko, ito, witness ko ito? Doon sa kaso. Again, high profile ito. Impeachment ito kay Vice President Sara Duterte. O ito, magiging witness ko. Kaya, sasabi natin dito, ang labo mga kababayan. Ito malabo talaga ito. Ginagamit lang, nagsasalita ito sa mainstream media para it could be baka wala nang nanonood nito. It could be din may nagbigay na hindi yung Office of the Vice President, ibang tao para bumaliktad or para magsabi ng mga kasinungalingan. O posible ring naiba na rin talaga yung gusto niya. Baka na-appreciate niya yung kung ano nakikita niya kay Bongbong Marcos. Posible din. Pero naku, ang hirap mga kababayan. Ako personally, pinipilit ko talaga mga kababayan, tignan kung anong mga nagagawa ni Bongbong Marcos ngayon. Nung una, na-appreciate niyo yung nangyari sa Qatar. Na-appreciate ko pa nung sinabi ni Undersecretary Claire Castro na, kinausap ni Bongbong Marcos. Ako personally, sinasabi ko na-appreciate ko in fairness. Pero nung lumabas ang katotohanan na nailabas na pala ng kulungan kasi walang kaso, hindi totoong nagrally, bago pa man nakausap ni PBBM, nako, doon nako, grabe talaga. At ito, nag-witness siya doon sa tri-committee. Pero hindi niya ito binulgar. Diba? Hindi niya ito sinabi na nakatanggap siya ng sobre, 15,000 for allowance galing na Office of the Vice President. Anong sinabi niya doon? Yung kay Harry Roque na source daw ng, again, mayroong daw pa yan ha? Pati dito sa sinasabi niya. Allowance daw. May 15,000 galing daw sa Office of the Vice President daw. Ano ibig sabihin niya? Edi, klarong. Nako. Kung talagang gusto niya itong sabihin, bakit hindi siya nagsabi doon sa TRICOM? Kahit sabihin natin hindi ito konektado doon. Yet, opportunity niya yun kasi under oath siya. Pwede yung sabihin ito para ano ba ito? Ang hirap Tagalog mga kababayan. Para kapani-paniwala siya. Kasi kaya under oath siya doon eh. At ito, sinasabi ng panghuli na ito, tapusin na natin. Importante ito mga kababayan. Kaya nga nasa huli. Anyway, sinasabi ng prosecutor na ito, itong congressman ito mga kababayan, na kung saan, kung totoo daw na binabayaran itong vlogger na ito para siraan si PBBM, again, makakasuhan daw si Sara Duterte. Comment kayo dito. Sa tingin nyo, kailangan pa ba nating siraan si PBBM? Kailangan pa bang siraan ng mga vlogger si PBBM? Mag-comment kayo dyan. Ako personally mga kababayan, hindi na kailangan. Dito sa channel natin, binabanata natin si PBBM para kung makita man niya ito, matauhan siya. Hindi natin sinisiraan dito. Pinupuna natin yung aksyon niya. Ang sumisira dito kay PBBM mga kababayan ay yung sarili niya. Sino bang gumagawa ng trabaho ng Pangulo? Siya, di ba? Sino ang nagdesisyon para sa bansa natin? Siya, di ba? Sino ang nagdesisyon doon sa
pagdala kay PRRD doon sa dahig. Oh, kung sabihin nyo si Remulla, ako, nagbubulahan tayo dito. Hindi lang masabi-sabi ni DOJ Remulla na si PBBM yung may utos. Oh, kasi wala na. Tapos lang laban. Inako na lang ni DOJ Remulla yung responsibilidad ng pagdala ni PRRD doon sa dahig. Para hindi naaabot doon kay PBBM. Pero of course mga kababayan, isipin nyo, sekretary yan, alter ego yan ng presidente. O anong ibig sabihin na? So, sabihin nyo dito sa atin na nagbuot-buot lang siya. Ano bang buot-buot sa Tagalog mga kababayan? Nagdesisyon lang siya ng kanya-kanya, hindi siya kumonsulta sa presidente. So, nagbubulahan tayo dito. Kapag ganyan. Yan mga kababayan, hindi lang niya masabi-sabi. Sinabi na nga niya na mahirap yung sinabihan niya mga senador na mahirap yung pinagagawa niyo sa amin kasi pinaamin niyo kami sa mga bagay na hindi namin kayang aminin. Ano yan ang ibig sabihin niyan? Di klaro-klaro. It could be si PBBM or isa sa mga nasa circles ni PBBM. Yet again, kaya hindi niya sinabi kung sino, of course, papunta yan doon kay PBBM. Kasi kung hindi si PBBM, kung gusto niya i-save si PBBM, pwede naman niyang sabihin, ibang tao nag-utos sa akin si ganito. Pero at least, yung mga tao mag-isip, hindi pala si PBBM nag-utos sa kanila. Di ba? So kaya ito mga kababayan, itong lumalabas ngayon na pinalalabas ngayon ni Pebbles Cunanan, ni Talakera. Wala, ang labo, napakalabo talaga. Kung mag-comment kayo dyan, masasabi nyo dito. Anyway, stop lang muna natin dito. Again, huwag kalimutan mag-comment kung ano masasabi nyo dito sa pasabog daw. Iwan ko lang kung sumabog ba to. And then, para makita din, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba at makapag-comment sila kung ano nakikita nila dito mga kababayan. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.